Okay, so thank you kay Crisanta na nag-render po sa atin ng awitin at tunay po na yung Master's Voice ay napakagandang paalala po sa ating lahat. Ano po? Kaya nga isa po yan sa magandang naririnig po natin na awitin dito po sa gawain ng Panginoon. At siyempre, ganun pa rin po, ako'y nagpapasalamat pa rin sa mga kapatid po natin na palagi po kami isinasama sa pananalangin. Ano ho? Malaking bagay po na kayo ay ramdam namin na nandiyan at nagpe-pray para po sa aming mga na-accomplish. Ano ho? Tandaan po ninyo, anumang bagay ang amin po magawa, anuman po ang amin po ma-accomplish sa ministry, kayo po ay kasama namin at kabahagi po kayo, mga kapatid. Kaya malaking bagay po na kayo rin ay ginagamit ng Diyos para kami ay agapayanan at ipanalangin sa gawain ng Panginoon. Again, salamat po mga kapatid. Ano, huwag po kayo mapagod na mag-pray din po para sa amin. Kami rin po, hindi rin mapapagod na kayo ay isama sa pananalangin. So sige po, tuloy-tuloy na tayo. At tayo po'y mag-aaral na ng salita ng Panginoon. At alam ko po, excited na po ang bawat isa sa mensahe na ibibigay po sa atin ng Panginoon ngayong pong gabi ito. Atin na pong buksan ang ating mga Bible in Philippians chapter 4, verse number 13. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong po gabing ito at marahil yung iba po sa atin nabinig na po ito o kaya kabisado na ito o marami ng beses na tayo po'y nakapakinig ng preaching mula po sa talatang ito. And by this time, I hope and I pray na tama po yung ating magiging paniniwala o yung theology natin or understanding po natin with this verse, sa verse number 13. Basahin ko na po, ito ang sabi ng Bible. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ito po ang sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos na kung saan ay ang Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon ang siyang ating pong kalakasan sa gawain. Kaya nga ang title po ng ating pag-aaralan ngayong pong gabi, Strength from Christ. Kalakasan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Tayo po munang lahat ay yumuko at bumikit. Tayo po ay muling manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan, Lord, muli po sa oras na ito, kami po ay humihingi ng inyong pong makalangit at karunungan. Muli mo po kaming katagpuin, O Diyos. Ang aming pong gagawing pag-aaral ay tunay po na maging blessing sa bawat isa. Kausapin mo po, Panginoon, ang inyong mga anak. Abutin mo, O Diyos, ang amin po mga pang-spiritual na pangangailangan. Kumilos ka po sa aming mga kalooban at ikaw po, Panginoon, ang magbuhos ng pagpapala sa bawat isang makakapakinig ng inyong pong salita. Salamat po uli, O Diyos, sa pagkakataon na ako po ay binigyan mo ng pribilehiyong makapangaral. Gumawa ka po sa aking puso, gumawa ka rin po sa puso ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang aming pag-aaralan, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Cristo Jesus. Amen. Well, again, the title of our message for this evening is Strength from God. I believe each of everyone is kailangan natin, sa totoo lang mga kapatid, ng kalakasan nagmumula sa Panginoon. Well, Philippians chapter 4, verse number 30, may be the most misused verse of all time. Marami po kasing pagkakataon, kino-quote natin itong verse na ito dahil maganda. Totoo naman po mga kapatid, napakaganda ng mensahe ni Apostle Paul dito kung paano ito po ay sinabi niya sa mga kapatiran sa Pilipos. Pero maganda, alamin natin paano po ba ito pwedeng i-apply sa ating mga buhay. The intention in this verse was not for you to say, I can do all things through Him who strengthens me. Hindi naman po yun, I believe, ang patay ni Apostle Paul. Kasi lalabas, meaning, I can do anything. So kahit anong gustuhin ko, magagawa ko na o kaya ko nang gawin kasi nga may nagpapalakas sa atin. Baka mga kapatid, baka magamit din po natin itong talatang ito sa mali. Magawa natin na i-apply natin itong verse na ito sa buhay na kumbaga alam naman natin wala sa kalooban ng Diyos. I believe that's not the point of Apostle Paul. Ang ibig sabihin dito ni Apostle Paul, when we're looking at the passage as a whole, we realize that Paul is in the middle of praising God for the support of the Philippian church when he was struggling.
Yun po yung nakita ko, yung pinag-aaralan ko po ito. Yung kanya pa rin pagpupuri sa Panginoon, sa kabila lang siya po ay humaharap, sa magkabilang pagsubok. Yung kanyang matinding pinagdadaanan sa buhay. Alam naman natin, mga kapatid, he experienced what it is like to have plenty and what it is like to have little. And though through the process, he has learned that God would give him the strength to pursue God's will for his life. Kaya nga, tignan po natin yung sinabi ng verse number 12. Tignan po ninyo. The Bible says, I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So anong ibig sabihin ni Apostle Paul? Alam niya kung paano siya magpapatuloy sa gawain kapag siya po ay busog, sagana, at alam din ni Apostle Paul ang gagawin kapag siya po ay kapos at hirap at kulang sa kanyang buhay. Kaya nga, yan po yung tinuturo ni Apostle Paul. And however, in context, we recognize that what he means is that we can accomplish God's will, no matter what the circumstances, because God will give us strength to do what He is calling us to do. I believe each of everyone, bawat isa po sa atin, binigyan ng Diyos ng kalakasan. At naniniwala po ako, ang kalakasan yan ay meron pong dahilan. Kaya po tayo pinalalakas palagi ng Panginoon sapagkat alam po ng Diyos, kailangan natin ito sa atin pong kakaharapin sa pagpapatuloy. Nakikita na, wala pa man tayo sa ministry, hindi pa man tayo nandito sa gawain ng Panginoon. Alam na ng Panginoon na tayo po ay merong kakaharapin sa ating mga buhay. Kaya nga sana mga kapatid, yan po ang matutunan natin mula po sa verse number 13 na ito. Kasi ang sabi ng Bible, balikan po natin, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, ibig sabihin, ang kalakasan ni Apostle Paul ay nanggagaling sa ating Panginoon. But the point is this, how can we get that strength from God? Paano natin to makukuha? Parang ganito Kung gusto nating lumakas, kailangan natin ng vitamins sa katawan. Kailangan natin ng mga tama at masusustansyang pagkain para makuha natin yung strength, yung kalakasan para sa ating katawang lupa. Paano gagawin natin? Kailangan meron tayong i-intake. Meron tayong kailangan inumin na energy booster o kaya pagkain masusustansya para tayo, alam niyo po, lumakas, lumusog, gumanda yung ating pakiramdam. So naniniwala ako, ganito rin po ang intensyon ni Apostle Paul na gusto niyang ituro sa mga taga-Pilipos at marahil, maging sa atin din po ngayong gabi, ito rin po ang layunin ng Panginoon na sana matutunan natin na bukod sa idea na sinasabi ni Apostle Paul na yung kanyang lakas nang gagaling sa Panginoon, maganda, matutunan natin paano natin ito makakamtan. Wala naman po kasi diretsong nangyari na sinabi ni Apostle Paul na yung kanyang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, bigla na lang meron pong liwanag mula po sa kataas-taasan, sa kalangitan, na siyang tumama sa kanyang katawan at yun na po ang kalakasan niya. Mga kapatid, wala pong ganong pangyayari. Hindi niya rin po nakuha yung kalakasan mula sa panaginip. Wala pong ganong senaryo. Dito po sa ating chapter na pinag-aaralan, I believe, yung kalakasan na tinuturo po ni Apostle Paul dito ay nakuha niya, mga kapatid. Doon po sa kanyang mga diniscuss mula po sa mga talata, dito po sa chapter 4 na ito. Kaya nga, yan po yung magandang aralin natin, mga kapatid. Yan po ang magandang tignan natin mula po dito sa mga talatang ating pong pinag-aaralan kung papaanong tayo rin po, mga kapatid, ay mapalakas ng Panginoon. Kumaga, siya po ang nagbibigay, siya ang ating tunay na kalakasan. Ang tanong, paano natin ito makukuha? Paano nga tayo magkakaroon ng kalakasan ng Panginoon? Ako niyo, mga kapatid, so, alamin natin, pag-aralan natin maigi, paano nasabi ni Apostle Paul na ang ating Panginoon ang siyang kanyang kalakasan? Sa kanya pinakuha? Wala namang ibinigay na ganong idea, kundi tignan po natin. According to this passage, may mga bagay na magandang tignan po natin mula po sa verses 1 to 3. Unang puntos na nais pong ibahagi ngayong gabi, mula po dito sa ating pinag-aaralan, true partnership in the ministry. That's the number one point.
na nakita ko na pwedeng pagdaanan o pagmulan ng kalakasan ng Panginoon. Kasi alam ko po, ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Ang Panginoon ay, kumbaga, Diyos ng katuwiran. So sa madalit salita, yung kalakasang kailangan natin, ito po ay padadaanin niya sa makataong kaparaanan at sa maayos na pagkaparaan. Hindi yung maku-question ang Diyos na kung lumakas tayo, paano? Bagamat alam ko po na sa Bible, marami yung pwedeng pagmulan ng kalakasan natin. Pwede po sa salita ng Panginoon. Pag tayo ay nakakapakinig ng preaching, lumalakas tayo. Naniniwala po ako doon. Pwede ang banal na espiritu rin. Ay gamitin din ng Panginoon para maging kalakasan natin. Pero sa puntong ito, mga kapatid, kung ang pag-uusapan natin, yung context ng chapter 4, para mag-i-apply po natin yung tama pong paniniwala doon po sa verse number 13, that I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya nga dapat po natin alaming maigi. Ano po ba yung nakita natin dito? Through partnership in the ministry. Tayo po ay pwedeng dumakas sa kaparaanan na tayo po ay merong nakakatuwang sa gawain po ng Panginoon. Tignan po natin, basahin ko lang po, verses 1 to 3. Sabi po rito, therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Judea and Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Very clear na sinabi ni Apostle Paul na itong mga taong ito ang siyang kanyang mga nakatuwang sa ministry. Ang sabi ng Bible, ang malinaw, help those women which labored with me in the gospel. So sa madalit salita, hindi mag-isa si Apostle Paul sa gawain. Meron siyang mga nakaka-partner, meron siyang mga nakakatuwang, meron siyang nakakasama sa gawain ng Panginoon. And I believe, doon po pinadaan ng Diyos yung kalakasan sa buhay ni Apostle Paul na kung paano yung mahirap dumadali. Yung malaki, nagiging parang mag-aangat maliit sa kadahilan na mayroong nakakatulong sa gawain ng Panginoon. At yun po yung nakita kong kalakasan na tinutukoy ni Apostle Paul na nanggagaling sa Panginoon at ang ginagamit ay yung mga kapartner niya sa ministry. In short, yung mga kapatiran. Kaya yan yung magandang matutunan po natin, mga kapatid. Let us practice partnership in the ministry. Magtulungan po tayo, maging partner po tayo sa gawain. Yung hindi po ninyo kayang gawin at kaya namin, gagawin namin. Yung hindi po namin kayang gawin at kayo ang may kakayanan, gawin din po ninyo alang-alang sa gawain po ng Diyos. Naniniwala tayo na ang ministry, hindi po yan biro. Ang gawain ng Diyos, malawak, malaki, mga kapatid. Kung isang tao lang ang gaganap, kung ilan lang ang magtatrabaho para sa ministry, doon po nakikita yung hirap at bigat ng gawain. Pero dahil tayo nga po, mga kapatid, partner sa ministry, ang nakikita ko puro ang kalakasan ng Panginoon. At doon po dumaan, yung kalakasan ng Panginoon na kayang i-accomplish ni Apostle Paul ang gawain kasi nga may mga partners. Mga kapatid, ito yung magandang matutunan po natin. Hindi ho sa ating lahat ipinagkaloob ang kakayanan. Hindi po na sa akin lahat ang kaya kong magawa o ang pwedeng magawa sa gawain ng Panginoon. Hindi po lahat na sa akin. Naniniwala po ako, gaya sa sinabi ng Biblia na tayo po ay body of Christ. Naniniwala po ako, bawat isa po sa atin, binigyan ng kakayanan. Kaya nga ang maganda na nakita ko po dito sa idea ng sinasabi ni Apostle Paul kung paano I can do all things through Christ which strengtheneth me. Alam ko po na ang Panginoon nagpapalakas sa atin. Pero paano nga natin makukuha yung kalakasan ng Diyos? Nung time na yon, wala na po ang Panginoon. Bumalik na po sa kanang luplukan ng Ama sa langit. So sa madalit salita, paano na-claim ni Apostle Paul na yung kalakasan galing sa Panginoon? Kasi ang Diyos nagbigay ng mga partner sa ministry. Kaya kami rin po, masasabi ko rin, nakiklaim din namin na kami po ay pinalalakas ng Panginoon at kaya po ako nakapagtuturo. Hindi ko rin po may tatanggi ang katotohanan
na sa buhay ko ngayon, sa ginagawa po nating online ministry, sa totoo lang, maraming mga tao ang nasa likod ko po. Maraming mga kapartner ko po sa ministry ito. Hindi ko po kayang mag-isa itong online ministry. Hindi ko po kayang mag-isa yung ating pong church. Kailangan ko po ng mga kapartner. And I cannot deny the fact na napakahalaga ng mga taong kasama mo at kakampi mo sa ministry. Kaya po gumagaan. Kaya ramdam natin yung kalakasan ng Panginoon kasi may mga kapatiran na nagiging partner natin sa ministry. Ayun ang sabi niya po sa diba ano sabi niya sa verse number 2? I beseech Euodias, I beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord, and I treat thee also through your fellow. Ito yung masarap. Alam niyo po, yung tinatakbo ng isip, mga kapatid, pare-pareho na makatulong sa gawain, maging partner sa ministry. Mga kapatid, anumang ating pong nararamdaman sa pansarili natin, kung yan po ay hindi makakatulong sa gawain, sana ang maramdaman ng Diyos, kaya mong isa-isang tabi ang sarili mong damdamin, alang-alang lang sa ikagaganda ng gawain. Dahil kapag hindi mo natin natutunan, na isakripisyo yung ating sarili, alang-alang sa ministry, mga kapatid, ito po ang realidad. Lalong bumibigat ang gawain. Hindi pa nga tayo lumalaki, hirap na tayo sa maliit. Hindi pa nga tayo dumadami. Sa kakaunti pa lang, hindi na tayo nagiging okay. So naniniwala ako mga kapatid, kung paano nasabi ni Apostle Paul that I can do all things simply because merong partners. Amen? Merong partners. Dito po sa ating ministry, marami po dito, hindi lang nakikita yung kanilang pangalan, yung kanilang mga itsura, kung paano nila ginagawa itong ating pong online ministry. But I believe, meron po tayo mga tinatawag na digital ushers and usherette. Meron pong nagko-call, meron pong nag-a-assist, meron pong mga, alam niyo po, nag-guide sa ating pong online ministry, may nangangamusta. So trabaho po yan, pagtulong po yan sa gawain ng Panginoon. Meron po nag-aayos ng mga graphics natin, meron po nagdi-design, meron po nagsusulat dito sa amin po mga binabasa, may mga nag-i-special number, may mga nagli-lead, may tumutugtog, may mga technical team po tayo, meron mga nagtatrabaho, meron mga gumagawa, may mga nag-i-invite sa iba't ibang lugar. Kaya po nangyayari ang lahat ng ito at nagiging maayos kasi may mga kagaya ninyo na ang isip, kagaya nung sinabi ni kay Syntyche at kagaya nung kay Euodias. Be of the same mind in the Lord. Ang tinatakbo ng isip, maging partner ni Apostle. Kaya na sana, ganyan din po. Mga kapatid, ako po kumbaga kumakatok sa inyong mga puso. Sana makapartner ko po kayo sa ganung paraan na talagang tayo po ay magkatuwang na palaguin ang gawain ng Panginoon. Kaya ito ho yung context, mga kapatid, inoong chapter 4 na ito, na kung paano sinabi niyang, I can do all things. I believe si Apostle Paul, hindi po siya superhero. I believe, hindi rin po siya magician. Na sa isang iglap, magagawa niyang malaki at madali ang gawain. Hindi yan magic. Naniniwala po ako, ang paglago at paglaki ng gawain is a process. Amen? Na kung paano ang gagamitin din ng Panginoon, kayo po at kami na nasa gawain. Kaya nga, ito ho yung bagay na magandang maintindihan natin. Ang strength natin galing sa Panginoon. Amen? Pero meron siyang gagamitin para yung kalakasan na yan ay makarating sa atin. Hindi yung kasi po pwedeng sinag lang yan ng araw, o kaya ilaw, o hangin na ahampas sa atin, o kailangan meron tayong inumin o kainin para lumakas tayo sa Panginoon. I believe yung gagawin ng Panginoon ay yung bagay na talagang totoo at makatwiran. Yung mauunawaan natin, hindi ba't ang sarap-sarap isipin? Meron tayo mga nakakatuwa sa iba't ibang lugar. Meron tayo sa Malabon. Mga kapatid natin sa Malabon, sa kalakasan ng Panginoon, kayo ang ginagamit para maging malakas ang gawain ng Diyos. Yung mga kapatid din natin sa Letre, ganun din po kayo. At yung mga kapatid sa East Bagong Barrio,
Ganon din po sa Libis, sa Valenzuela, sa Samar, dito po sa church, sa faith, at sa mga kabahayan o mga members na patuloy na tumutulong sa ibang bansa. Meron tayong Dubai, meron tayong Oman, meron po tayong Vietnam. Mga kapatid, iba't ibang lugar. Meron tayong Australia, merong Amerika, merong Singapore. Naniniwala ako kung ang lahat ng mga kapatid natin sa Panginoon ay magiging partners ng ministry ito, I can say also, I can do all things. Amen? Not because I am great, I am hero. No, kaya kong sabihin na I can do all things kasi yung kalakasan ng Panginoon ay nasa akin na nanggagaling at dumaan sa inyo. Yun din naman ang kalakasan gusto tumbukin ni Apostle Paul dito. Diba? Yung kalakasan galing sa Panginoon pero dumaan sa mga kapatiran na siya naging, alam niyo po, encouragement sa ministry. Again, hindi ho biro yung araw-araw tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po biro na talaga, alam niyo ho, lagi kayong nakatutok, nakaabang, umaga, gabi, nandyan po kayo, nag-iitay sa ating online ministry. Mga kapatid, hindi po biro yan. Pero din po yan, gastos din po yan, oras din po yan, paglalaanan mo rin yan ng panahon. Meron kang isasakripisyo, hindi mo na gawin para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, dahil diyan, lumalakas tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Totoo lang po, pag nakikita namin, maraming nag-join, marami po yung mga kapatid natin na nakikinig ng salita ng Diyos. Marami tayong nakakasama. Alam niyo mga kapatid, kalakasan po natin yan sa ministry. At yung kalakasan na yan, mga kapatid, galing sa Panginoon, dumaan sa mga partners sa gawain ng Diyos. Kaya nga hindi ho biro, mga kapatid, na kayo po ay ginagamit ng Panginoon para ang ministry ito ay talaga maipagpatuloy po natin. Kaya yan po yung unang bagay na nakita ko po rito, mga kapatid, na sinabi ni Apostle Paul na kung saan yung ating kalakasan na nanggagaling sa Panginoon ay nakikita at nakukuha natin sa mga kasama natin sa gawain. Yan ang sabi ni Apostle Paul, and I entreat thee also through your fellow. Help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Kaya nga marami pa. Kumbaga, ugali ni Apostle Paul na laging magbanggit ng mga pangalan na talagang alam ko kung sa buhay niya mayroong malaking kinalaman at malaking blessing. Ako rin po, mga kapatid, alam din ng Diyos, kilala nyo rin mga kapatid kung sino kayo sa buhay ko at kung paano kayo ginagamit ng Panginoon para ang inyong lingkod ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Hindi ko pwedeng i-deny yung katotohanan. Marami pong mga mananampalataya ang nananalangin sa aking pong buhay. Marami pong mga kapatiran na talagang nakatingin at umiisip ng pwedeng maipagawa at maitulong para po makapagpatuloy ako sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Naway, patuloy po kayong pagpalain at gamitin ng Panginoon. Yan po yung unang bagay na nakita ko po dito sa ating mga pinag-aaralan. And then number 2, mula pa rin po sa chapter 4, through prayerful mentality. I can do all things. Yung ating kalakasan, naniniwala po ako, pwedeng manggaling yan sa mga kapatirang nakaka-partner natin sa ministry. Yung kanilang ginagawa na i-convert na kalakasan galing sa Panginoon. Amen? So yun yung ibig sabihin. Pangalawa, through prayerful mentality. Sinabi rin niya ni Apostle Paul from verses 5 to 9. Tignan po ninyo. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ or through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So ang sabi ng Bible, malinaw kung ano po yung dapat nating maging kaisipan.
And those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Anong gustong sabihin ni Apostle Paul? Napakahalaga ng ating pong pananalangin. Every time na tayo po ay nagpe-pray, tayo po ay pwedeng makakuha ng kalakasan mula sa Panginoon. Kaya nga ito yung pangalawa. Through prayerful mentality. Sa bawat gagawin natin, do pray. Sa bawat hakbang ng ating pong pagpapasyahan, dapat lagi tayong nananalangin. Paggising, nananalangin. Paglabas ng bahay, nananalangin. Bago matulog, sa lahat ng gagawin natin. Kung bakit tayo makakapag-accomplish kasi napakahalaga ng prayer. Through prayerful mentality, lagi tayong mag-pray. Kung maalala ninyo si Daniel, nung siya po ay kukulong na at dadali na doon sa lion's den, bago mangyari yon, ano yung kanyang ginawa? Di po ba, sa istorya, ang sabi ng Bible, bago siya po dalhin sa lion's den, itong si Daniel, nanalangin muna. At naniniwala po ako kung bakit meron tayong magiging accomplishment sa buhay kasi napakahalaga ng prayer. Tingnan. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano po ang kanyang naging pamamaraan? Silang tatlo, ano yung paraan nila? Bago sila ihagi sa burning fire furnace, nanalangin po muna sila. So, ang dami pang mga, biblical characters na sinabi ng Bible na kanilang pinractice ang prayer. Elijah, David, ang dami po, mga kapatid. So, sa madaling salita, pinatutunayan na ni Apostle Paul na yung kanyang kalakasan ang gagaling sa mga nananalangin. Kaya nga ako po, mga kapatid, bagay din na tinuro sa akin ng Panginoon na ma-appreciate ko po yung mga members natin na talagang alam kong nananalangin para sa amin. Nananalangin para sa tagumpay ng ministry. Nananalangin para po sa ikabubuti ng gawain. Naway patuloy po kayong palakasin ng Panginoon. Yan po yung nakita ko. Sabi ng Bible, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. And be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Kaya kung anuman yung ating pong kalagayan, anuman yung ating kailangan sa buhay, naniniwala ko mga kapatid, napakalakas, napakatindi ng pananalangin. At doon po padadaanin ng Diyos yung ating pong kalakasan na nagmumula sa Kanya. Yan mo yung nakita ko po dito sa chapter 4. Hindi lang po yung mga partner sa ministry na mga kapatiran, kundi yung pananalangin din po na siyang pwedeng pagbulan ng ating pong kalakasan. Kasi sabi ng verse number 7, and the peace of God, which passeth all understanding, take note, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen? So ito yung magdadirect, ito yung maglilid pa rin sa atin sa kabila, despite ng mga sabihin natin, hindrances, difficulties, problems, yung mga problemang dumating sa buhay natin, I believe, yung pananalangin ay napakabisang paraan para tayo ay muling palakasin ng Panginoon. Sabi nga ng verse number 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if any be praise, think on these things. Ang linaw na sinabi ni Apostle Paul, ito po yung bagay na pwedeng pagmula ng kalakasan natin na naggagaling sa Panginoon. Yung tayo po ay laging nananalangin. Amen? Kaya nga sana mga kapatid, sa tuwing tayo po ay merong opportunity na makapag-pray, hindi lang po ng ating mga personal needs. Hindi lang po para sa ministry and even to our brethren in Christ, sa mga kapatiran natin, gamitin po natin at gawin natin sapagkat sa totoo lang, yan po ay kalakasan namin. Yung kayo po ay nag-pray sa amin, kalakasan namin. Pero naniniwala ako, kayo rin pong nananalangin
ay pinalalakas din ng Panginoon. So, kabilaan. Pinagpe-pray namin kayo, pinagpe-pray nyo kami. So dahil ginagawa po natin yan pareho, parehas po tayong pinalalakas ng Panginoon. Amen? Kaya nga, dyan po natin makikita at dyan po natin makukuha yung kalakasan na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng maging magic yung strength na ibibigay sa atin ng Diyos. Naniniwala po ako, ang Diyos ay mayroong gagamiting makataong kaparaanan para atin pong makamtan yung mga makalangit na biyaya at pagpapala na nanggagaling. Kaya yan po yung nakita ko po dito sa chapter 4 nung pinag-aaralan ko, mga kapatid. And another thing, number 3, through passionate members. Hindi lang po yung mga partners natin sa ministry. Hindi lang po yung mga masasabi po natin talaga mga prayer warrior natin, yung mga nagpe-pray, hindi lang po sa pananalangin, makukuha yung kalakasan. Kundi nakita ko rin po, from verses 10 to 15, yung mga miyembro na talagang alam ko po, mga kapatid, na mayroong puso. Hindi lang po sa gawain. Kumbaga, hindi na po ako mahihiyang magsalita tungkol po sa bagay nito. Bagamat ito naman po ay nasa Bible at tinuro ni Apostle Paul. So sabi ni Apostle Paul, itong mga taga-Pilipos, matindi ang ginawa nito sa buhay ni Apostle. Tingnan po ninyo. Sabi po ng verse number 10, "But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to be abound or to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye, Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only." Anong ibig sabihin ni Apostle Paul? Yung mga tipo ng mananampalataya sa Pilipos, ang kanilang ginagawa ay asistihan si Apostle Paul sa kanyang mga needs. Ano ho? Yan kasi ang sabi ng Bible . No church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Philippi Church, ang tinutukoy ni Apostle Paul. Walang ibang tumulong sa akin during the time na siya ay nag-i-struggle. Ang sabi ng Bible, kayo ang nagpadala sa akin. Kayo ang nakaalala sa akin. Kaya nga nung sabi ng verse number 10, that now at the last your care of me that hath flourished again. Ito na naman. Nandiyan na naman kayo, tumutulong na naman sa akin. Sabi niya Apostle Paul, nagpapadala na naman kayo ng agapay. So naniniwala ako, hindi namin itatanggirin ang katotohanan, mga kapatid, na sa buhay po namin ito, sa kabila ng mayroong pandemya, I can say na ang Diyos ay hindi nagpabaya sa aming pangangailangan kasi may mga passionate members sa ministry. Ito ho yung mga member na hindi lang ang nakikita yung kanilang pangangailangan, yung kanilang kakapusan, kundi nakikita rin nila ang pangangailangan ng gawain at higit sa lahat, kanila rin nakikita yung pangangailangan ng mga naglilingkod. I mean, yung mga manggagawa, yung aming pong buhay. Talagang ako po ay thankful sa Panginoon sapagkat magugulat ka na lang, may darating na bigas. May bibigay sa iyong bigas, may magme-message sa iyo, may ipapadalang gulay, may ipapadalang ulam, minsan yung ulam, luto na rin, kakainit na lang. Alam niyo po, mapabahay namin o maparito sa church, kapag nalaman nilang nasa church kami, may mga members na ang iniisip, alam ko po, kayo rin, meron kayong need, may pangangailangan kayo sa pamilya, may kakapusan din kayo, may binabudget din kayong pera para sa pangangailangan ninyo, pero nakakataba ng puso na nagbibigay kalakasan sa amin na kayo ay ginagamit ng Diyos sa pangangailangan naming mga naglilingkod at maging nanggawain ng Panginoon. Yan ho yung gustong tukuyin ni Apostle Paul.
na kung paano I can do all things. Hindi yung idea ba na kaya kong gawin kahit yung mali. Mga kapatid, ang tinutukoy ni Apostle Paul, kaya kong i-pursue na gawin yung kalooban ng Diyos kahit mahirap yung situation. Why? Kasi may mga passionate members. Merong nag-aalalang mga mananampalataya sa kalagayan ng mga naglilingkod. Nakakatuwa, may mga nagbibigay pa ng mga pagkain, may mga tumutulong, may umiisip ng, alam nyo, may mga ako nasusunod ko, yung mga long sleep ko sa totoo lang Karamihan po dyan, galing po yan sa mga nakaka-attend po sa atin sa online ministry. May nagpapadala, may nagsasabi, Pastor, baka kulang ka pa ng long sleep. So ano pong ibig ko sabihin? Hindi ko po sinasabi ito para magparinig o kung ano naman, kundi ito po yung totoo. Alam ng mga tinutukoy ko na kung paano sila ginagamit ng Diyos sa pangangailangan namin sa gawain. Kaya nga kung wala sila, ang sasabihin ko pa rin, ang hirap ng ministry. Kung wala kayo, kung hindi po kayo kasama doon sa ginagawa namin, napakahirap ng ministry. But you know, for Apostle Paul, I can do all things. Hindi po nawala yung problema sa ministry. Hindi po nabawasan yung pagsubok sa ministry. Pero dahil nadagdagan yung mga taong alam ko po nakakaalala, nagiging partner, yung mga nagpe-pray, mga kapatid, kahit hindi mabawasan ng problema o kaya madagdagan pa yan, as long na nandyan yung mga kapatiran, naniniwala ako, ayaw ko rin sabihin, I can do all things. Amen? Kasi may mga nakasupport na members, nandyan yung mga kapatiran. Diba? Iniisip, sabi ko nga kayo rin po, alam ko po, meron kayong need. Meron kayong bayarin. Meron tayong pangamba sa, alam niyo po, pangangailangan. Pero nakakataba lang ng puso, maramdaman mo talagang, alam niyo po, mayroong mga tao nakatingin din sa pangangailangan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Doon yung kahit simpleng bagay, kahit maliit, kahit kakaunti, pag nanggaling sa pagmamahal ng kapatiran, pag nanggaling sa, alam niyo po, ay buturan ng puso, nakakataba. Nakakalakas na ministry. Kaya yan ang laging pinagmamalaki ni Apostle Paul. Yung mga miyembro na ang tinitignan, hindi lang yung kanilang need, yung kanilang mga, alam niyo po, pangangailangan, kundi tinitignan din yung pangangailangan sa gawain. Kaya nga ito yung prinsipyo na tinuro ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Alam niyo ba kung bakit na sinabi ito? Tignan po ninyo. Sa 1 Corinthians chapter 9, verses 9 to 11, tignan po ninyo kung gaano itinuro ni Apostle Paul itong mga talatang ito. 2 Corinthians chapter 11, verses 8 to 9. Sabi rito, I rob other churches, taking wages of them to do you service. And when I was present with you and wanted in need, sabi ng Apostle Paul, I was chargeable to no man. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied, and in all things I have kept myself from being burdensome unto you. So will I keep myself. Ang sabi niya, Apostle Paul, hindi ako naging pabigat sa inyo. Pero I rob other churches. Why? Nagmi-ministeryo siya sa mga taga-Corinto. Tignan po ninyo yung idea na sinasabi niya, Apostle Paul, I rob other churches, taking wages of them to do you service. Ang sabi niya, naglilingkod ako dito sa inyo, pero sa iba ako nakakakuha ng tulong. And then, sabi ng verse number 9, when I was present with you and wanted, in need, sabi ng wanted, I was chargeable to no man. Hindi ko kayo pinabigatan. Because ang sabi niya, for that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. Doon pa nagmula yung aking tulong, mga kapatid. And in all things, I have kept myself from being burdensome unto you. So will I keep myself. Kaya nga pagdating sa bandang huli, tinawi ni Apostle Paul, mali na hindi naramdaman ng mga taga-Corinto na dapat sila ang magkaroon ng care, sila ang dapat magkaroon ng concern, sila ang dapat magkaroon ng compassion sa naglilingkod sa kanila sa gawa. Nakakalungkot, dito tayo sa ministry na ginagamit ng Panginoon, pero sa ibang tao tayo nakakakuha ng blessing.
Naniniwala po ako, tayo po mga tinuturuan. Kayo po na binubusog ng salita ng Diyos. Kayo rin po ang pwedeng gamitin ng Panginoon para maging kalakasan sa amin pong mga buhay. Yan po ang ibig sabihin in 1 Corinthians chapter 9, verses 9 to 11. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out of the corn, that God take care of for oxen. Or saith he it altogether for our sakes. For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partakers of his hope. If we have sown unto you spiritual things, it is a great thing if we shall reap you or your carnal things. Sabi ng Apostle Paul, mali ba na kami naman ay umani sa inyo kung kami ay nag-aahasik ng mga spiritual na bagay at umani kami ng mga karnal na bagay na galing sa inyo? Sabi ng Bible, hindi mainam na busalan ang mga, gumigiik na asno sa harapan ng Panginoon, sa gawain, sapagkat sila'y titigil sa kanilang pagtatrabaho. So ganun din. Kaya salamat na lang sapagkat sinusunod ng mga kapatiran natin itong ganito kautusan. Sabi ng Bible, for it is written. In fact, sinabi pa rin sa 1 Timothy chapter 5, verse number 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out of the corn, and the laborers is worthy of his reward. Hindi po pwede na sa gawain ng Panginoon, ang pinagaganda lang natin, church. Hindi po maganda na ang pinagaganda lang natin, inaayos natin, members. Kailangan din po balance. Kailangan din po natin tingnan ano po yung pangangailangan ng mga naglilingkod sa gawain ng Diyos. Again, huwag po ninyong mapagkamalian na kaya ko po ito itinuturo sa kadahilan ng ako po ay nasa pangunguna sa gawain. Kundi kaya ko po ito itinuturo kasi ito po yung nakita natin sa chapter 4. Kung paano sinabi ni Apostle Paul na yung mga kapatiran, mga kapatid, ang siyang ginamit ng Diyos sa kanyang buhay para sa kanyang pangangailangan. Sinabi pa rin po yan sa verse number 4 ng Deuteronomy chapter 25. Ito po ang pinagmulan. Bagong tipan, lumang tipan, ito po ang tinuturo. Nagkakaisa po, mga kapatid. Ito po mga talatang atin po binabasa. Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. Huwag nating busalan, huwag nating tipirin, huwag nating hadlangan yung pwedeng makatulong at maging, alam niyo po, kaparaanan para sa ikalalakas ng mga naglilingkod sa Panginoon. Yan po yung nakita ko rito, mga kapatid, sa chapter 4. Na kung paano sinabi ni Apostle Paul sa mga kapatiran na kayo rin ay ginagamit para kami ay agapayanan sa ministry. Yung inyong care, yung inyong compassion, yung inyong love. Kaya nga mga kapatid, ito ho yung dapat nating ituring na talagang maging kaparaanan ng Diyos. Kung bakit nasabi ni Apostle Paul, I can do all things. Again, syempre, ang tinutukoy natin, kalakasan ng Panginoon. Amen? Pero yung kalakasan na yan, na nasabi ni Apostle Paul na nanggaling sa Panginoon, saan pinadaan ng Diyos? Sa mga partners, sa mga co-workers, co-laborers, sa mga katuwang sa gawain, and then through prayer. Sa pamamagitan ng pananalangin. And last but not the least, para saan po nang daan? Para sa mga passionate members. Yun talagang handang magsakripisyo. Tandaan po ninyo mga kapatid, pagkulang man kami ng pag-appreciate sa ginagawa niyo po sa amin, hindi man namin lahat kayo mapasalamatan o mabanggit sa inyo pong ginagawang tama at tulong para sa amin. Tandaan po ninyo, sa harapan ng Diyos, hindi po yan nababaliwala. Pwedeng kami nagkulang, nagkamali, pero ang Diyos never na makalimutan yung inyong mga ginagawa. Alam niyo, sabi nga ng Bible, sabi ni Apostle Paul, dito rin sa mga talatang binasa natin, sabi ng verse number 3, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Yung kanilang mga pangalan daw ay nasa aklat ng buhay pa. Ano sabi ni Apostle Paul? Nakita niyo na ba yung book of life? I believe
ito ho yung katuruan na ganun din na kaya naming sabihin. Hindi pa man kami nakakarating ng langit. Di man namin nababasa o nakikita yung Book of Life. Pero naniniwala kami na ang bawat pinaglingkod at sinakripisyo ninyo para sa gawain, para sa amin, hindi pwedeng masayang o mabayo. Magkamali man kami, magkulang man kami, hindi namin kayo mapasalamatan, but again, yung blessing manggagaling sa inyo. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verses 4 to 5, and such trust have we through Christ to Godward. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Kumbaga, sa Diyos pa lang, sapat na. Sa Kanya pa lang, nasa atin na ang lahat. So sa madaling salita, ang ating kalakasan is strength from God. Ito ho, yung tinuro ni Apostle Paul, na sana magandang nangusap din po sa ating mga puso. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe nito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagtuturo at sa inyo pong patuloy na pagkilos sa amin pong mga buhay. Patuloy ka po namin pinagtitiwalaan at patuloy ka po namin hinahayaang kumilos sa amin pong mga buhay. At palain mo po ang mensaheng aming na pag-aralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.